I thought it was a great opportunity to be able to play against Gilas, get some games in before the start of the next season as well. I'm so excited to be able to play against the guys. I'm excited to see them do well when they go play in some games in Jeddah, but hopefully this will be a fun game to be able to play against them and get them ready to play. Ka-Express, kumpirmado na, dumating na sa Pilipinas ang Macau Black Bears para sa kanilang highly anticipated tune-up game laban sa Gilas, Pilipinas mamayang gabi sa Smart Araneta Coliseum. Pero ang mas gumulantang sa lahat ay ang naging pahayag sa kanilang star import na si Kenton Meliora Brown, QMB. Gusto pa rin niyang makalaro para sa Gilas bilang lokal. Yeah, so right now I'm classified as a naturalized. There's an appeal in the works, so we'll see what happens. Obviously, I'm not a lawyer, so I can't really speak to all the details, but I've been told that we have a pretty strong position to be able to maybe get the local status. At kinumpirma niya na may galaw pa raw ang SBP para sa reclassification request sa FIBA. Sa QMB, isang 610 PhilAm Center, ay matagal nang inaasam ng ilang Gilas supporters na maging bahagi ng ating national team bilang local player. Pero nitong nakaraang taon, dineklarang naturalized player siya ng FIBA, dahilan upang hindi maisama sa Asia Cup pool bilang local player. At ngayon, habang naglalaro siya bilang import ng Macau, muling nabuhay ang issue ng eligibility at mukhang hindi pa tapos ang laban para sa kanyang Filipino status. Mainit din ang pagdating ng Macau Black Bears na sinabayan ng matinding media attention. Kabilang sa kanilang lineup sina Leon Helmer III, William Douglas, Bryson Dennis, Omari Pic, at syempre si QMB na inaasahang magbabanggaan sa paint laban kina AJ Edo o Junmar Fajardo. Sa panig naman ng Gilas, buo na ang 14-man roster at kumpirmadong wala si Ange Kwame. Habang exciting ang pagbabalik ni RJ Abariento sa lineup, ang kumpirmasyon ni AJ Edo at Junmar Fajardo sa ilalim ay tinatawag na ngayong bagong Twin Towers. At ito ang magdadala ng depensa kontra sa physical na estilo ng Black Bears. Ka-Express, ang presensya ni QMB sa game na ito ay higit pa sa basketball. Isa itong emotional flashpoint tungkol sa identity, eligibility, at kung may second chance pa ba siya sa Gilas. Isa itong tune-up na may dalang tanong, tensyon at tunay na damdamin. Abangan kung sino ang mananaig at kung may muling pagbubukas ng pinto para sa isang dating future local ng Pilipinas. Ka-Express, kumukulo ang eksena ng Philippine basketball scene. Sa opisyal na kumpirmasyon, dumating na sa bansa ang Macau Black Bears ngayong weekend bilang paghahanda sa kanilang matinding tune-up game kontra Gilas, Pilipinas na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum ngayong July 28. Pero ang mas malaki pa sa kanilang pagdating, ang biglaang pasabog mula kay QMB, ang 610 PhilAm import ng Macau, na nagsabing bukas pa rin ang kanyang puso sa posibilidad na makapaglaro para sa Gilas bilang lokal. Sa isang panayam matapos ang team walkthrough sa hotel lobby, diratsong sinabi ni QMB na may open conversation pa raw sa pagitan ng kanyang kampo at ng SBP tungkol sa muling pagsusuri ng FIBA sa kanyang status. Hindi raw siya sumusuko at naniniwala na may puwang siya para sa kanyang dream na magsuot ng Gilas jersey bilang isang tunay na Pinoy. Well, matatandaan, naging sentro ng diskusyon sa QMB matapos siyang ideklara ng FIBA bilang naturalized player. Isang desisyong tinutulan ng ilang Gilas fans, lalo na't dokumentado ang kanyang Filipino heritage. At ngayon, sa pagbabalik niya sa Pilipinas bilang import ng Macau, tila muling bubuksan ang usaping ito. At kung magpakitang Gilas siya kontra Gilas, lalo lang lalakas ang panawagan para sa kanyang reclassification. Samantala, all system go na rin para sa Gilas. Kompleto na ang Final 14 lineup. Wala si Ange Kwame, pero bumalik naman si RJ Abarientos. Sina Junmar Fajardo at AJ Edo ang sinasabing babangga sa frontcourt ni na QMB at Leon Helmer III ng Macau. Malinaw, hindi lang ito friendly tune-up, kundi trial ng fire para sa parehong koponan. At ang tanong, sino ang mas handa? Ka-Express, hindi basta-basta ang matchup na ito. Sa harap ng 6'10" na PhilAm Roycer na si QMB, makakasagupan niya ang parehong malalakas at agile na bigman ng Gilas, sina AJ Edo at Junmar Fajardo. Ito ang literal na frontcourt war. Si AJ Edo na patuloy na bumabalik sa peak form matapos ang kanyang injuries, ay kilala sa kanyang mobility at timing sa depensa. Samantala si Junmar Fajardo, ang kraken ng PBA, ay hindi lang basta veteran presence, kundi tunay na haligi ng opensa at depensa ng Gilas.
Ang physical battle sa ilalim ay hindi lang tungkol sa laki. Ito'y magiging pagsubok sa conditioning, footwork at disiplina. Si QMB na kilala sa matibay na pangangatawan at solid fundamentals mula sa kanyang Ivy League at Vandy training ay magiging lehitimong challenge sa depensa ng Gilas. Makikita natin kung paano mag-adjust ang rotation ni Coach Tim, lalo na't wala si Ange Kwame sa lineup. Posibleng gamitin si Kevin Kembao bilang stretch big o kaya ipasok si Carl Tamayo bilang energy forward para harapin ang versatility ng Macau. Pero hindi lang frontcourt ang dapat tutukan. Sa wings, magiging battle-hardened duel din ang magaganap ni Dwight Ramos, Jamie Malonzo at Chris Newsome ng Gilas versus scorers ng Macau tulad ni William Douglas at Bryson Dennis. May experience sa NCAA at China ang mga ito, kaya't asahang lalaban ito ng todo. Pero ang pagbabalik ni RJ Abariento sa backcourt ay malaking bagay para sa ball distribution at outside shooting ng Gilas. Ang coaching staff ng Macau ay nagsabi na hindi exhibition game ang laban. Gusto raw nila itong gamitin para sukatin ang lakas nila laban sa isang national team, habang si Coach Tim naman ay titimbangin kung sino sa Final 14 ang handang dalhin ang bandera sa FIBA Asia Cup. At sa gabing ito, bawat possession ay parang playoff basketball. Ka-express, higit pa sa X and O's ang labang ito. Ang emosyonal na pagitan ng Gilas at ng QMB ay hindi pwedeng baliwalain. Isang dating inaasahang local big man para sa ating national team, ngayon babangga sa mga dating niyang posibleng kakampi. May halong lungkot at determinasyon ang kilos ni QMB, lalo na't binuksan niya muli ang isyu ng eligibility. Kung titingnan ang galaw ng SBP at FIBA, tila may pag-asa pa kung sapat ang public and player-driven momentum. Ang Gilas camp naman, tahimik pero matatag. Si Justin Brownlee ay muling nagpapakita ng kanyang leadership sa team hurdles. Si Carl Tamayo, may kumpiyansa ngayon sa kanyang role. Si Japit Aguilar, bagamat limitado sa minutes, ay nagpapaalala kung gaano kahalaga ang veteran experience sa mga ganitong intense na laban. At sa bawat galaw ng team sa practice, kita ang focus. Hindi ito exhibition lang. Ito ay mental test, chemistry test, at character test para sa buong Gilas Pilipinas. Kung mananalo ang Gilas mamayang gabi, ito'y magiging magandang padala ng momentum papasok sa FIBA Asia Cup. Pero kung babagsak, siguradong uusok ang social media at balik sa drawing board ang coaching staff. Pero kahit anong mangyayari, makakuha tayo ng malinaw na larawan kung sino talaga ang dapat ipasok sa final rotation. At para kay QMB, win or loss, maaring ito na ang huling pagkakataon niyang mapatunayan na siya'y dapat ituring na tunay na Pinoy, hindi lang sa puso, kundi sa FIBA record books. At sa gitna ng excitement para sa tune-up game ng Gilas Pilipinas kontra Macau Black Bears, sabayan natin ng mabilis pero solidong NBA update. Isa sa mga pinag-uusapan ngayon ay ang pagbabalik ni Kevin Durant sa Houston Rockets bilang bahagi ng isang blockbuster trade. Ang dating MVP ay inaasang magiging mentor ng batang core ng Rockets na pinangungunahan ni Alperen Sengun. Sa kabilang banda, nakuha naman ng Phoenix Suns sina Jalen Green at Dillon Brooks at ilang draft picks bilang kabayaran. Isang rebuilding move na ikinagugulat ng marami. Samantala, bumalik na rin si Chris Paul sa Los Angeles Clippers sa isang one-year veteran deal, habang si LeBron James ay nag-opt-in sa kanyang $52.6 million player option para manatili sa Los Angeles Lakers. Hindi rin nagpapahuli si Kyrie Irving na pumirma ng extension sa Dallas Mavericks kasama si Luka Doncic. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ang kinulat ng mundo. Don't forget to like and subscribe.